Ngayon mga paps, pag-uusapan natin ang alternator. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, press mo naman yung subscribe button para dumami yung aking subscriber. Okay, pag-uusapan natin yung alternator. Actually, ang dami kong nare-receive na question na related sa alternator. Pero ano ba yung alternator? Yung alternator, ito yung generator ng ating sasakyan. So once na umandar na yung ating makina, umikot na yung ating engine, magi-start na yung trabaho ng ating alternator. Or siya na yung bahala dun sa mga electrical component ng ating sasakyan. Okay? Then, si battery, siya yung magiging support ni alternator. While charge din ni alternator si battery. So for example, nagkakaroon ng konting problema si alternator, andyan si battery to support. Okay? Pero kung nasa normal condition naman yung ating sasakyan, nasa normal operation naman yung ating makina, si alternator na yung bahala dun sa mga electrical component natin. Okay? So ito yung isa sa pinaka-common question dyan na na-receive ko, no? Mag-i-start ba or mapapa-andar ba yung sasakyan kung sira yung alternator? Well, the answer is yes. Okay? Ang mangyayari dyan, kung wala ng voltage na pinuproduce si alternator, si battery na ang bahalang magpa-andar nyan. Pero ito ang problema. Once na naubos na ang battery charge ni battery, mag-o-off na yung ating sasakyan. Okay? So, kumbaga, okay naman, pwede nyo siyang gamitin kahit sira yung alternator ninyo, basta may charge yung battery. Pero on my own experience, nung nasiraan ako before ng alternator, nagamit ko pa ng almost mga 30 minutes or 10 kilometers na battery lang talaga yung gumagana. Pero syempre, as much as possible, as soon as possible, sana madala na natin yan sa pinakamalapit na repair shop ng alternator or kung kasa or talyer man yan. Okay? O battery shop, baka may kilala silang gumagawa ng alternator. So kumbaga, pag nasiraan tayo niyan, maganda ipagawa natin agad. Huwag na nating isagad na itakbo. Okay, ito pala. Misconception, pag umilaw yung battery sign dyan sa inyong dashboard or sa instrument panel habang umaandar yung sasakyan, commonly, hindi battery ang problema. Yan, minsan may makita kayo dyan na parang red battery sign. Pag umilaw yan, commonly, hindi battery ang problema. Ang may problema niyan is yung alternator. Yung alternator, it's either hindi na siya nagpo-produce ng voltage or mahina yung voltage na pinoproduce niya. Kaya umiilaw yung red battery sign. Okay? So kumbaga, halimbawa nagbilaw siya ng mga 11, 10 volts, iilaw na yan. Kasi ang normal operation kasi ng alternator is more than 13 volts. Mag-lower siya doon, iilaw na. Okay? So now, isa pang common question din doon sa alternator, ano yung common na nasisira sa alternator? Dalawa, yung pinaka-common na nasisira sa alternator. Yung bearing at yung kanyang carbon brush. So numinipis yung kanyang carbon brush or umaalog yung kanyang bearing. So ito naman, normally sa mga kotse ngayon, replaceable naman yan, dalawang yan. So on my estimate, normally ito namang dalawang parts na to, kaya naman yan up to mga 80,000 to 100,000 kilometers, kayang-kaya yan. Okay pa yan. Pero yan, minsan bawa umingay yung ating makina, pwedeng alternator ang problema niyan, kailangan palitan ng bearing. Or halimbawa naman, hindi na siya nagpo-produce ng power, yun, carbon brush ang may problema. So ito naman replaceable naman, So paano ba natin ma-determine kung carbon brush ang problema? So isa sa mga pandiagnose niyan, kung wala kayong multimeter, pwede kayong gumamit ng screwdriver or wrench at idikit ninyo dun sa may pulley niya. Pag namamagnetize pa yung pulley, pwedeng okay pa yung carbon brush. Pero kung hindi niya na namamagnetize, ibig sabihin nun,
hindi na siya nakakapag-produce ng power. Okay? So yun yung mga dyan, yun yung simple way, no, to diagnose kung okay pa yung alternator. Then yun, isa pang question dyan, ano yung mas okay bilhin? Halimbawa, sabihin natin sira na talaga yung alternator, like for example, nasunog. So as much as possible, kasi ang last option kasi natin dyan is yung i-rewind Kung may available naman na brand new, may nga lang, normally hindi siya original, or second hand na original. So para sa akin, mas okay pa rin yung original. Okay, kung may option ng original kahit second hand dyan, okay yan. Last option natin yung repair, pero second option yung brand new, okay din naman yun. Pero para sa akin, mas okay pa rin yung second hand na original. Okay, then yun, isa pang question na related sa alternator natin is, ano daw ba yung gagawin kung sakaling yun nga, nasira na yung alternator. Okay, ito suggestion ko sa inyo, pag nasira na yung alternator ninyo, halimbawa, nagdadrive kayo, umilaw yung red battery sign, so possible alternator na yung problema, no? O pwede rin naman naputulan kayo ng belt. Yun naman yan It's either naputulan kayo ng belt or nasira yung alternator ninyo. Pero may mga sasakyan kasi na interconnected, so pag naputol yung belt, wala na ring aircon yun. So wala na ring hindi na ring gagana yung water pump nun. So mas okay na wag yun na itatakbo yun. Pero for example lang, scenario lang, alternator lang talaga yung problema, hindi siya nagpo-produce ng power. Okay, pag na-experience nyo yan, ang suggestion ko sa inyo, lahat ng pwede nyong i-off, like ilaw, aircon, kung radio, yun, i-off nyo na lahat. Tipirin nyo na yung inyong power. Kumbaga, hanggat maaari, yung pagdadrive nyo lang talaga. Okay? So lahat ng pwedeng source na pwedeng mag-consume ng power, tanggalin nyo na o i-off nyo na, para nakapokus yung battery ninyo talaga sa pagpapaandar lang ng sasakyan. Kasi pag sinabayan nyo yan ng blower ng aircon, okay, so may tendency na mabilis malobat. So baka hindi kayo umabot dun sa pupuntahan ninyo. Okay? O yun, kung hindi ka pa pala subscriber ng aking YouTube channel, press mo naman yung subscribe button para naman dumami yan. Okay, so yun, alternator, so kumbaga pag nasiraan tayo niyan, dapat alam naman tayo kung ano yung gagawin natin. So kung sakali man, maiuuwi pa naman natin yan kahit sira na yan. Pero minsan didepende na rin talaga yan dun sa kondisyon ng battery natin. Kung yung battery natin ay alanganin na rin, sadly, baka tumirik tayo. So, as soon na ma-experience ninyo yung pagkasira ng alternator, punta na kagad kayo sa pinakamalapit na repair shop or battery shop, alternator shop, ipacheck ninyo. Makikita naman talaga yan sa kanilang diagnostic or kung meron silang test multimeter, makikita naman nila yan kung sira na yung alternator ninyo at hindi na siya nagpo-produce ng power. Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps.